So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Brandon Figueroa kalaban si Stephen Fulton, kung saan mga idol hindi po natin ina-expect na hindi makaporma si Figueroa kay Fulton. Sa first half ng kanilang bakbakan, biglang nawala mga idol ang pagiging agresibo ni Brandon sa galawan ni Fulton na suntok takbo sa laban. Tapos kung gusto dumikit ni Figueroa mga idol, inaakap siya kaagad ni Fulton. Kaya hindi talaga ito makaporma. Nakakabawi naman si Figueroa sa mga last round, pero huli na ang lahat mga idol. Lamang na talaga si Fulton sa scorecards. Kaya panalo po si Stephen Fulton via unanimous decision. At siya na ngayon mga idol ang bagong WBC Featherweight Champion. Samantala sa naging bakbakan naman po sa prelim mga idol, sa pagitan ng alaga ni Mayweather Jr. na si Carmel Moton kalaban si Frank Saldivar, kagaya sa ina-expect natin mga idol, nakuha po ni Moton ang panalo sa isang impresibong paraan. Matapos nito palambutin ang kanyang kalaban sa unang dalawang round, iwinalis niya ito mga idol pagdating ng round 3. Ngayon po mga idol, nag-improve na po ang kartada ni Moton. Sa 7 wins, walang talo at 6 dito ay nakuha niya sa knockout. Samantala matapos nga po manghingi ng tulong ang angas ng Pinas General Casimero sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, maraming mga Pinoy boxing fans mga idol ang napakomment dito. Ano yan nila mga boss? Desperado na daw magkapatid ni Casimero na magkaroon ng laban at isa lang daw mga idol ang dahilan nito. Palpak daw mga idol ang paglapit ni Casimero kay Sir Chavit Singson para mabigyan ito ng laban sa lalong madaling panahon. Una na kasi mga idol na sinabi ng Casimero Brothers na posible makabalik sila sa ibabaw ng boxing ring sa buwan ng January. Pero February na mga idol, wala pa rin announcement sa laban. Kaya malamang daw mga idol, nawala na daw ng choice sa mga Casimero Brothers at nanawagan sila ng tulong kay Manny Pacquiao. Sakaling pumirma naman daw mga idol si Casimero na bumalik sa Treasure Boxing Promotion ng Masayuki Ito, malamang daw maghihintay pa ito hanggang sa buwan ng October dahil naban si Cuadro Alas ng isang taon matapos mag-overweight sa naging laban nito kontra kay Saul Sanchez. At isa pa mga idol, kung babalik naman daw si Casimero sa Treasure Boxing Promotion, mas malabo makuha nito mga idol ang kanyang pinapangarap na laban kontra sa Japanese monster na Uya Inoue dahil sila lamang ang mga fighter ng Treasure Boxing ang lumalaban, si Casimero, Saul Sanchez, Oguni at Ngitomba, imbis na mapalaban sa malalakas na fighter si Cuadro Alas, baka mauwi pa ito sa rematch kay Pilipos Ngitomba. Sa kabilang banda naman mga idol, dating Pinoy Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales tumaas ang ranking sa WBA title. Kung dati mga idol nasa pang-5 spot pa lamang si Tapales, ngayon po mga idol nasa pang-4 na contender na siya. Nasa likod na lang ito ni Ramon Cardenas at Luis Neri. Isang kembot na lang talaga to mga boss. Magiging mandatory ulit si Marlon Tapales sa titulo ni Naoya Inoue kapag nag-ibang isip ni Inoue mga idol at lumaban na ito sa featherweight division at tuluyan na lisanin ng 122 pounds. Malamang isa si Marlon Tapales sa makikinabang sa titulo ni Inoue. Kaya abangan natin to